Naipon ang mga pasahero sa Manila Northport ngayong huling weekend bago magpasko. Ang ilan sa kanila magdamag ng nasa pantalan matapos maantala kahapon ang kanilang mga biyahe. At live mula sa Manila Northport, nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Elaine, kamusta ang sitwasyon dyan? May mga nagla-last minute Christmas shopping, may mga nagla-last minute travel din dito sa Manila Northport Terminal. Ang ilan sa kanila napilitan ng dito matulog dahil naantala ang kanilang biyahe kahapon. Alas 9 kagabi dapat ang schedule ng biyahe ni Lourdes na pauwing Bacolod para doon magpasko. Pero naantalang pagsakay nila ng barko dahil sa sama ng panahon. Kaya 10:30 ngayong gabi ang kanilang biyahe. Mas pinili raw nilang sumakay ng barko dahil pwede nilang tabihan ang kasama nilang alagang aso basta kompleto sa dokumento. Pag Sir Lynn kasi mas na-separate sila. At least kung sa barko kami, mapupuntahan. So parang hindi sila malulungkot. Daan-daang pasahero na biyaheng Bacolod, Iloilo ang apektado ng delay kahapon. Alas 4 ng madaling araw bukas ang biyahe nila. Si James naman bukas pa ang biyahe pa Palawan pero inagahan ng punta sa pier. Baka maiwan din ng barko. Mas mahirap na. Marami ko pa kasing dala eh. Kanina, ininspeksyon ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang pantalan. Pati loob ng barko, sinilip ng kalihim para masigurong ligtas ang mga biyahero. Sinita rin niya ang mga naantalang biyahe kahapon. Well, dapat meron tamang communication and coordination, no? Kaya ang PPA together with mga operators ay palaging nakikipag-coordinate with each other, communicate with each other, no? Kung merong delay, merong cancellation, no? Dapat abisuhan yung mga pasahero, no? Depensa naman ng isang shipping company, nagte-text blast sila sa mga pasahero. Kami naman po ay nagbibigay ng mga advance na anunsyo sa ating mga pasahero. So ang pakiusap po namin at the time of booking, pakideclare po ang tamang mga numero. Ayon sa Philippine Ports Authority, nasa 300,000 ang inaasahang pasahero ngayong araw sa mga pantalan sa bansa. Mas marami rin daw ngayon ang inaasahang biyahero sa mga pantalan mula December 16 hanggang January 5 na aabot sa 5.1 million kumpara sa 4.7 million na biyahero noong nakaraang taon. Nasa red alert status pa rin naman ang buong pantalan para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Tiniyak din ng Philippine Coast Guard na walang mag-overload sa mga barko. Nagbigay po tayo ng very clear na instructions na dapat may manifesto. Hindi ko po ito tolerate ng aking mga tauhan na magpapalusot ng biyahe na walang manifesto. Ayon sa Philippine Coast Guard, tuloy-tuloy na ang biyahe dito sa Manila Northport Terminal dahil wala namang namumuhok sama ng panahon sa buong bansa. And nagpahalap na rin ng mga pulis na magbabantay sa seguridad at aalalay sa mga pasahero dito sa Manila Northport Terminal. Yun muna ang latest, balik sa inyo po. Maraming salamat, Elaine Fulgencio. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.